Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ay nako, pasensyahan niyo na po at medyo tayo po ngayon ay emosyonal, no? Kahapon po kasi yung ika-100th day kung kailan nila kinidnap si Tatay Digong. Nagkaroon po tayo ng maliit lang naman na pagpupulong ng mga supporters si Tatay Digong doon sa harapan ng ICC. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na magbalik tanaw doon sa mga pangyayari nung naunang nakidnap nga si Tatay Digong. At dahil hindi ko po alam kung napanood nyo yung aking maikling talumpati kahapon, no? Siguro babalikan ko na rin ngayon na yung mga pangyayari. Para na rin meron tayong record para sa kasaysayan. Well, ang totoo niyan po, alam ko po na papunta ng Hong Kong si Tatay Digong at si Inday Sara. Kaya po, noong mga panahon na yun, sabi ko kay VP Sara, tayo po magpulong ni Tatay Digong para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin natin dahil napapabalita nga po na baka meron na warrant of arrest si Tatay Digong sa ICC. Now, si Inday Sara po, wala po akong problema dahil alam kong tinatanggap ni Inday Sara yung realidad na posible nga magkaroon ng warrant of arrest at talaga naman kung posible na makipagtulungan ang Marcos administration. Sa katunayan po, pinaghandaan na namin yan. Pinaghandaan namin yan hindi lang po ng 2024, pinaghandaan po namin yan as of December of 2023. Kasi noong mga panahon pong yun, nababalita ko na talagang nakapasok na sa Pilipinas ang mga investigador at mga prosecutors ng ICC. Sa katunayan, alam na po ni VP Sara kung sino yung mga taong pumasok sa Pilipinas kasi syempre may mga contacts naman po tayo sa Commission on Immigration and Deportation at ang ginagamit ng mga taga-ICC ay hindi naman po private passports. No? Ginagamit nila ay UN passport kasi ang mga taga-ICC po ay ni-issuehan ng parang UN passport. Bagamat hindi naman po sa ilalim talaga ng UN ang ICC, parang ano siya parang kapatid, okay, o pinsan ng ICC. Kaya ang travel document ng mga opisyalis ng ICC ay ini-issue rin ng United Nations. So sa totoo lang, 2023 pa lamang, alam na namin yung mga pangalan ng mga investigador o mga prosecutors na labas-pasok na sa Pilipinas. At syempre, pagdating ng Enero ng 2024, malinaw na nagkahiwalay na ng landas ang Marcos at Duterte dahil yun nga po yung paglulunsad ng hakbang na maiso kung saan talagang tahasan ng pinangalanan ni Tatay Digong kung sino yung kandidato dati sa eleksyon para presidente na nakatanggap siya ng ulap, no? Ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot no? Tuwing dumadaw sa Davao at yan na po ay si Marcos Jr. So pinaghandaan po namin yan sa totoo lang. Meron na po kaming draft petition for certiorari sa Korte Suprema kung talagang magre-request ang ICC para sa kooperasyon ng Pilipinas na mahuli si Tatay Digong. Now, siguro dapat ikwento ko muna kanina sa certiorari. Yung certiorari ay isang special civil action na po pwedeng ihain ng kahit sinong mamamayan kung sa tingin nila na ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag sa salig ng batas at sa ating mga batas. At ang aming sinabi dun sa certiorari na yan, labag kung makikipagtulungan ang PNP, NBI at ang ehekutibo sa pagpapareso kay Tatay Digong dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC. At dyan nga po yung argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil nakasaad mismo sa Rome Statute na bumuo ng ICC na kinakailangan ang preliminary investigation ay hingin at bigyan ng basbas ng pre-trial chamber sa loob ng 1 taon matapos na magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. At sinasabi nga namin na dahil ang prosecutor dati ay humiling ng go signal para mag-preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos na tayo bumitiw sa pagiging miyembro, wala lang jurisdiction. So, ang number one argumento namin laban sa pagtutulungan ng gobyerno para maaparesto si Tatay Digong ay wala na talagang jurisdiction ang ICC. At dahil wala nang jurisdiction ng ICC, tanging Pilipino lamang na mga maestrado at mga hukuman ang pwedeng maglitis sa di umanong mga pagkakasala na di umano ay naganap sa panahon na namumuno si Tatay Digong. Pangalawa na yung ating argumento na bukas naman po mga hukumang Pilipino. At doon nga sa petition na ginawa ko, unang-una, inisa-isa namin gaya nung kaso ni Kian de Los Angeles, no? Na yung mga kaso na patayan ng mga suspected drug users or drug pushers na mali, na nalitis naman at naparusahan ng mga nagkakasala. Konti lang po yan. Pero kung ikukumpara mo naman doon sa mga napatunayan nagkasala sa ICC, konti rin naman ang mga napatunayan nagkasala at naparusahan ng ICC. So patas lang ang lokal na hukuman at ang ICC. Bukod pa dyan, sinabi nga namin na bukas at merong kakayanan ang mga lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito.
In fact, bukod dun sa kaso ko mismo na Patuan Massacre na 58 deaths, naparusahan naman ng mga pumatay, sinabi namin na kakaibang ang Pilipinas kasi meron tayong mga special na mga procedures kung saan magagamit ang mga biktima ng patayan para protektahan ang kanilang buhay. No? Nandiyan ang writ of amparo na ating hiniram sa Latin America na nagbibigay proteksyon dun sa mga banta sa kanilang buhay. No? At syempre, bukod pa dyan, nandiyan na yung initiatives talaga ni dating Chief Justice Renato Puno na pagsamahin ang lahat ng sangay ng gobyerno para magtulungan, para supilin nga itong problema ng patayan. Alam niyo po kasi itong patayan, hindi lang naman yan nangyari sa administrasyon ni Tatay Digong. Ang pinakamatinding patayan po talaga ay nangyari nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at yun yung kasagsagan ng aking pagiging aktivista na kami nagmarcha sa Ayala para humingi ng special tribunal na litisin yung kaso ng mga patayan ng mga mamamahayag at mga aktivista sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya hanggang ngayon ata, di pa ako napapatawad ni Ma'am GMA. Pero tingin ko naman, time will heal whatever differences we have. No? At ang naging tugon ng European Union, talaga nagkaroon sila ng tinatawag na EP-JUST. Yan yung po yung EP-JUST kung saan naglaan sila ng pondo para bigyan ng kakayahan ang mga abogado, mga piskal, mga pulis, mga investigador na mangalap ng ebidensya para matagumpay na malitis at maparusahan ang mga pumapatay ng aktivista at ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Well, emphasis po sa patayan ng mamamahayag at mga aktivista kasi sa definisyon ng extralegal killing sa tinatanggap ng Pilipinas, bagamat ito ay hindi dapat hindi tinatanggap sa international definition, ang definition ni Leila de Lima noong panahon na yon ng extralegal killings ay patayan ng mamamahayag at ng mga aktivista. In any case, handa po yung petisyon. Ang problema, paulit-ulit naman kinukwento ni BP Sara, talaga nagagalit si Tatay Digong kapag pinag-uusapan ang posibilidad na huhulihin siya ng ICC kasi talagang nasa buto niya na hindi yan mangyayari. Dahil wala nang jurisdiction ang ICC, dahil bumitiw na tayo at dahil bumitiw na tayo. Kapag nagpumilit ang ICC na litisin ng mga kasong yan ay lalabag sa ating pagiging soberenya. Kasi po, kabahagi ng soberenya, pagiging soberenyang bansa ay yung jurisdiction na ang definisyon ay kapangyarihan to the exclusion of other states na litisin ang lahat ng mga krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo. So talagang nasa buto ni Tatay Digong, malaya tayong bansa. Independyente tayong bansa, meron tayong soberenya, walang ibang po pwedeng maglitis ng mga kasong kriminal kung hindi ang bansang Pilipinas. Dahil yan po ang ibig sabihin ng jurisdiksyon na ebidensya ng soberenya na talaga namang pong kapangyarihan ng isang malaya at independyenteng bansa. So kaya hindi po matanggap ni Tatay Digong na mangyayari ito sa kanya dahil nga po malaya at soberenyang bansa ang Pilipinas. Pangalawa na lang yung kanyang karapatang pantao. Ang pinaglalaban niya, yung tayo ay independyente at malayang bansa. Pero fast forward po, nung Marso, anong nangyari? Kumalat talaga yung balita at sinabi naman po kasi yan ng gobyerno mismo na mukhang, ang nagsabi po niyan, si PCO Secretary J. Ruiz, mukhang meron ng warrant of arrest na na-issue laban kay Tatay Digong. Siguro napagalitan si J. Ruiz noon dahil hindi dapat inanunsyo yan. Dahil ang plano ng gobyerno talaga, matagal nang nabuo, pero syempre gusto nilang sorpresahin. Parang nga, hindi makapalag ang mga Duterte gaya ng pinalano namin ni BP Sara na pupunta sa hukuman para makakuha ng TRO. So nung nagpunta na sa Hong Kong si Tatay Digong at napapabalita na nga na nandyan ang warrant of arrest, ako mismo nag-research kung meron nga bang warrant of arrest. Tinawagan ko yung mga estudyante ko na naglilingkod ngayon sa FSO. Ang talagang sinabi nila, walang opisyal na komunikasyon na pinapadala ang hukuman sa embahada ng Pilipinas dito sa Netherlands. At talaga namang kapag ang hukuman ay hihingi ng kooperasyon sa isang estado, ipadadaan yan sa ambasador dito sa Netherlands. Kasi nung nagkaroon ng hearing ang hukuman para ma-determine kung dapat kang magtuloy ang preliminary investigation gaya hiningi ng prosecution, yung ambassador naman ang hiningan ng kanyang panig ng Pilipinas. At talagang yung binuong interagency para sagutin nga yung request ng hukuman kung dapat nga magtuloy ng preliminary investigation ay pinamunuan ko nung ako po ay presidential spokespa. At doon nga namin sinabi, ang nakafocus kami doon ay talaga naman pong bumitiw na ang Pilipinas ICC. In fact, ako pa ang nagtalumpati sa New York doon sa Assembly of State Parties na nagbigay babala na ipagpapatuloy ng prosecutor ang kanyang investigasyon laban kay Tatay Digong, mapipilitan tayong magbitiw kasi nga ang ating paninindigan ay bukas at may kakayahan ng lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. So nung na-anunsyo na yan ni J. Ruiz na meron na ng warrant of arrest, ako'y nag-research. Alam nyo kasi wala namang kakayahan ang ICC na ipatupad o iserve yung ganyang warrant of arrest na yan. So dapat nga ipadaan sa Pilipinas. At ang buong akala ko, ang proseso talaga, ICC magpapadala ng request for cooperation sa embahada ng Pilipinas sa Netherlands.
nakumpirma ko, walang ganyang pakiusap, walang paghingi ng kooperasyon. Pangalawa, tinignan namin kasi nga mahilig mag-quote sila ng Interpol. Ang Interpol, meron naman po yung web database kung saan nakasaad lahat ng mga merong red notice alert. Bakit? Kasi talaga namang ang trabaho lang ng Interpol magbigay alam sa ibang estado kung sino yung mga wanted at humihingi ng tulong para maaresto itong mga taong ito. Pero wala po talagang pulis ng Interpol, yan ang aking sinasabi. At hindi po warrant of arrest yung red notice alert. Yan po ay request lamang sa iba't ibang estado na kasapi sa Interpol, the organization, na magbigay ng tulong para maaresto yung mga nasa red notice alert. Wala rin po ang pangalan ni Tatay Digong. So, sinusugan ko yung pananaw ng marami na baka fake news. Pero, ang hindi natin na-anticipate, yun na nga po, hindi na inantay ng Marcos administration ang request for cooperation, hindi na inantay ng Marcos administration ang paglagay sa red notice alert ni Tatay Digong dahil voluntaryo na nilang kinidnap si Tatay Digong, isinagay sa eroplano at dinala sa dahig. Ang paggamit ko po ng kidnapping, medyo hindi tama yan. Ang dapat na term dyan is unlawful detention. Kasi ang kidnapping po na taong gobyerno ang gumawa, yan po ang krimen sa Revised Penal Code, unlawful detention. Yan po ay yung pagkakait ng kalayaan ng isang mamamayan o isang kahit sinong tao sa teritoryo ng Pilipinas na walang legal na dahilan. Now, bagamat merong warrant of arrest, hindi naman po self-executory yung warrant of arrest na yan. Bakit? Kasi nga po nakasaad din sa Rome Statute yung proseso na kinakailangan iharap sa lokal na hukuman ang isang nais mapaaresto ng ICC para sa isang deportation extradition proceedings. At ang aalamin ng lokal na hukuman, hindi lang yung identity ng akusado, kung hindi dapat masigurado na kanyang karapatang pantao ay napangalagaan, lalo na yung right to be heard o yung due process. At pangalawa, na dapat kang ma-extradite. Now, nung kami gumawa ng petisyon para harangin yung pag-cooperate ng Pilipinas kay Tatay Digong, ang aming assumption, ihaharap din sa RTC. Pero just in case hindi iharap, kailangan magkaroon nga ng TRO kaagad, no? Para hindi na gumalaw ang Korte Suprema. The least that we were hoping was ibabato ng Supreme Court sa RTC as an issue of fact kung dapat nga bang ma-extradite sa dahig si Tatay Digong. Dahil hindi nga po self-executory. Hindi naman po dapat sumunod sa warrant of arrest kaagad ng ICC kasi wala nga pong pulis ang ICC na magpapatupad niyan. Dadaan yan sa mga lokal na mga kapulisan na meron pang intervention ng hukuman. At itong intervention nga ng hukuman ay para masigurado hindi lang na napangalagaan ng karapatang pantao ng mga nasasakdal, kung hindi napangalagaan din yung soberenya ng mga bansa kung saan naroroon yung mga huhulihin ng ICC.